Akala mo ba ang pag-ibig ay laging tungkol sa pag-aalaga? Minsan, ang akala mong proteksyon ay isa palang limitasyon. May mga partner na hindi gumagamit ng dahas, kundi gumagamit ng mind games para kontrolin ng bawat kilos mo nang hindi mo nararamdaman. Ngayon, hihimayin natin ang sanlihim na galaw ng isang manipulative na partner. Panoorin mo to hanggang dulo dahil ang huling galaw pinakamatindi. Dahil dito, baka mapaniwala ka na ikaw ang may kasalanan kahit ikaw na ang biktima. Pero bago tayo magpatuloy, i-click mo muna ang like at share button para makatulong tayong magising ang iba pang bulag sa pag-ibig. At syempre, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe at ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga psychological tips na magliligtas sa iyo sa maling relasyon. Handa ka na bang makita ang katotohanan? Tara, simulan natin. Intensyon sa simula ay hindi laging tanda ng wagas na pag-ibig. Madalas ito ay isang estratehikong pagkubkob sa iyong emosyon upang itayo ang isang kulungang ginto kung saan ikaw mismo ang ayaw ng lumabas. Sa mundo ng psikolohiya, ang love bombing ay itinuturing na isa sa pinakamabisang paraan ng emosyonal na seduksyon at manipulasyon. Ito ang sweet trap, isang baha ng paghanga, mga regalong walang dahilan, at atensyong tila hindi nauubos. Ang layunin ay simple, sirain ang iyong mga depensa sa pamamagitan ng pagbibigay ng matinding dopamine hit. Kapag naramdaman mo nang ikaw ang pinakaimportanteng tao sa mundo sa piling niya, doon ka magiging dependent. Ang atensyon niya ay magiging parang bisyo na kailangan mo araw-araw, at kapag nakuha na niya ang iyong buong tiwala at loob, doon niya biglang ititigil ang lahat. Ang psikolohiya ng the withdrawal, ang tunay na panganib ng love bombing ay hindi ang labis na pagmamahal, kundi ang biglaang pagbawi nito. Kapag naging dependent ka na sa kanyang mga papuri at atensyon, ang biglaang panlalamig o paglayo niya ay magdudulot sa iyo ng matinding kaba at pag-aalinlangan sa sarili. Mapapaisip ka, ano ang ginawa kong mali? O paano ko maibabalik ang dati niyang turing? Sa puntong ito, ikaw na ang maghahabol. Ang balanse ng kapangyarihan ay tuluyan nang lumipat sa kanya, siya na ang may kontrol sa iyong kaligayahan. How to guard the stoic filter. Huwag hayaang malunod sa baha ng emosyon. Panatilihin ang iyong lohika sa gitna ng matamis na salita. The reality check. Tanungin ang sarili, ang bilis ba ng takbo ng relasyong ito ay tugma sa lalim ng aming pagkakaalam sa isa't isa? Ang pag-ibig na walang pundasyon ng panahon ay madalas na ilusyon lamang. Observe the highs and lows. Ang tunay na pagmamahal ay consistent at matatag. Ang love bombing ay intense at unpredictable. Kung pakiramdam mo ay nasa roller coaster ka, mag-ingat. Maintain your independence. Huwag mong hayaang ang atensyon niya lang ang maging tanging source ng iyong kasiyahan. Panatilihin ang iyong mga hobby, kaibigan, at misyon sa buhay para kahit bawiin niya ang kanyang atensyon, mananatili kang buo. Pangalawa, ang silent treatment. Ang katahimikan ay hindi palaging kawalan ng tunog. Madalas, ito ay isang mapang-abusong sandata na ginagamit upang paluhurin ang iyong pagkatao at pasukuin ang iyong katuwiran nang hindi gumagamit ng isang salita. Sa sining ng emosyonal na manipulasyon, ang the silent treatment ay itinuturing na isa sa pinakamabisang anyo ng emotional blackmail. Kapag may hidwaan o hindi pagkakasundo, sa halip na pag-usapan ng maayos ang problema, pipiliin niyang maging isang pader. Ang layunin ng katahimikang ito ay hindi upang magpalamig ng ulo, kundi upang parusahan ka. Iniiwan ka niyang nakabitin sa kawalan, pinupuwersa ang iyong isipan na gumawa ng mga senaryong ikaw ang may kasalanan hanggang sa ang takot mo na mawala siya ay maging mas matindi kaysa sa iyong dignidad. Ang psikolohiya sa likod nito ay ang pag-atake sa iyong sense of belonging. Bilang tao, ang pagkakait sa atin ng komunikasyon ay isang form ng social rejection na nagdudulot ng aktwal na sakit sa ating emosyon. Kapag hindi ka niya kinakausap ng ilang araw, unti-unti niyang binabasag ang iyong kumpiyansa. Ginagawa niya ito para mapilitan kang ikaw ang unang lumapit, ikaw ang unang magmakaawa, at ikaw ang humingi ng tawad kahit malinaw na siya ang nagkamali. Ito ay isang power play upang ituro sa iyo na
Ang bawat pagkontra mo sa kanya ay may katapat na parusang emosyonal. How to break the silence, the stoic response. Huwag kang papayag na maging biktima ng kanyang laro. Gamitin ang iyong sariling katahimikan bilang kalasag. Do not beg for attention. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pag-spam ng messages o pagtawag ng paulit-ulit. Bang naka-silent treatment siya, binibigyan mo siya ng kumpirmasyon na epektibo ang kanyang taktika. State your boundary once. Magpadala ng isang maikling mensahe. Nandito lang ako kapag handa ka na pag-usapan ng problema ng maayos. Hindi ko sasagutin ang katahimikan mo. Pagkatapos, ituloy ang buhay mo. Focus on your mission. Ipakita mong hindi apektado ang mundo mo sa kanyang pananahimik. Kapag nakita niyang wala siyang kontrol sa emosyon mo, ang silent treatment ay mawawala ng kapangyarihan at siya ang mapipilitang magsalita. Ikatlo, isolation. Ang pag-ibig na naglalayong ikulong ka sa apat na sulok ng kanyang kontrol ay hindi isang proteksyon, kundi isang dahan-dahang pagbura sa iyong pagkatao. Kapag ang iyong mundo ay nagsimulang lumiit hanggang sa siya na lamang ang natitira, hindi ka na minamahal, ikaw ay kinukulong. Sa madilim na sining ng emosyonal na manipulasyon, ang isolation ay ang pinakadelikadong borderline na taktika dahil ito ay mapagpanggap. Hindi niya ito gagawin sa isang iglap. Dahan-dahan niya itong itatanim sa iyong isipan. Gagamitin niya ang iyong pagmamahal bilang armas sa pamamagitan ng pagpinta sa iyong mga kaibigan at pamilya bilang mga kontrabida sa inyong kwento. Sasabihin niyang sila lang ang nakakasira sa atin o ako lang ang tunay na nakakaunawa sa iyo. Bakit mo pa sila kailangan? Ang layunin ng isolasyon ay putulin ang iyong support system. Kapag wala ka ng mapuntahan at wala ng ibang boses na nagbibigay sa iyo ng tamang perspektibo, siya na ang magiging tanging basihan mo ng katotohanan. Ang boses niya ang magiging batas at ang kanyang opinyon ang magiging realidad mo. Sa puntong ito, mas madali ka ng kontrolin dahil ang buong buhay mo ay nakasandal na lamang sa kanyang emosyonal na dikta. Ang psikolohiya ng pagkubkob. Ang isolasyon ay nagsisilbing isang mental prison. Kapag malayo ka na sa mga taong tunay na nakakakilala sa iyo, nawawala ang iyong objective reality. Ang mga taong nagmamahal sa iyo ang madalas na unang nakakapansin kung nagbabago ka na o kung inaabuso ka na, kaya naman kailangan niyang sirain ang tiwala mo sa kanila. Gusto niyang siya lang ang tanging boses na pakikinggan para wala nang hihamon sa kanyang kapangyarihan sa loob ng relasyon. How to break the chains, the sovereign mind. Upang manatiling malaya at protektado ang iyong kaisipan, kailangan mong maging matigas sa iyong mga hangganan. Protect your support system. Huwag kailanman papayag na maputol ang ugnayan sa pamilya at mga tunay na kaibigan. Ang isang malusog na relasyon ay dapat magpatatag sa iyong social circle. Hindi ito ubusin. Question the us versus them narrative. Kapag sinabi niyang ang lahat ay kalaban ng inyong relasyon, tanungin ang sarili, bakit kailangan niyang maging kaaway ang lahat ng taong nagmamahal sa akin? Ang tunay na nagmamahal ay hindi matatakot sa impluensya ng iba. Maintain your independence. Huwag hayaang siya lang ang maging tanging boses sa isip mo. Manatiling konektado sa realidad sa labas ng inyong relasyon, sa trabaho, sa hobby, at sa mga taong matagal mo nang kasama. Ang tunay na pag-ibig ay isang bukas na hardin, hindi isang saradong selda. Kung kailangan mong iwan ng lahat para lang makasama siya, baka hindi pag-ibig ang natagpuan mo, kundi isang bitag. Ikapat, ang paggamit ng utang na loob bilang kadena ay hindi isang pagpapakita ng sakripisyo, kundi isang paraan ng pagnanakaw sa iyong boses upang manatili kang sunod-sunuran sa kanyang bawat pagkakamali. Sa masalimuot na laro ng emosyonal na manipulasyon, ang guilt-tripping ay ang paboritong armas ng mga taong hindi kayang tumanggap ng pananagutan. Kapag nahuli mo siya sa isang pagkakamali o kapag nagtakda ka ng hangganan, bigla niyang babaligtarin ang senaryo. Siya na ngayon ang biktima. Bigla niyang ibubungad ang listahan ng lahat ng ginawa niya para sa iyo. Ang puyat, ang pera, ang pagod at ang oras. Ang layunin niya ay hindi ang ayusin ang problema, kundi ang iparamdam sa iyo na ikaw ay isang masamang tao dahil nagawa mo pa siyang punahin sa kabila ng kanyang mga sakripisyo. Ito ay isang emosyonal na pambubulas
na ang tanging layunin ay patahimikin ka at pasukuin ang iyong katuwiran. Ang sikolohiya ng The Martyr Complex, yung mga manipulators ay gumagamit ng Martyr Complex upang kontrolin ang iyong reaksyon. Kapag nakaramdam ka ng matinding guilt, ang iyong logic ay nawawala at napapalitan ng pagnanais na bumawi. Ginagamit nila ang iyong kabutihang loob laban sa iyo. Ipinapaalala nila ang mga bagay na dapat ay kusa nilang ibinigay sa isang relasyon, ngunit ngayon ay ginagawa na nilang singilin o transactional leverage. Sa sandaling manahimik ka dahil sa hiya o utang na loob, nanalo na siya. Naituro na niya sa iyo na ang bawat pagkakamali niya ay may pambayad na nakaraan, kaya wala ka ng karapatang magreklamo sa kasalukuyan. How to counter the objective anchor. Upang hindi malunod sa dagat ng peking guilt, kailangan mong ihiwalay ang kanyang nakaraang kabutihan sa kanyang kasalukuyang pagkakamali. Separate gratitude from accountability. Maari kang maging pasasalamat sa kanyang mga sakripisyo nang hindi isinasuko ang iyong karapatang magsalita. Sabihin mo, pinapahalagahan ko ang lahat ng ginawa mo para sa akin, pero hindi yon ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin ay ang ginawa mo na nakasakit sa akin. Identify the pattern. Kapag laging nauuwi sa kanyang sakripisyo ang bawat diskusyon, tawagin ang kanyang atensyon sa pattern na ito. Napapansin ko na tuwing may itatanong ako sa iyo, ibinabalik mo sa mga nagawa mo para sa akin. Hindi nito naaayos ang problema natin. Release the debt. Tandaan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagbibilang. Kung ang bawat tulong niya ay may kapalit na pananahimik mo, hindi iyon tulong, iyon ay investment para sa iyong pagsunod. Huwag kang makaramdam ng utang na loob sa taong ginagamit. Ang kabutihan niya para saktan ka. 5, 6 at 7 teknik. Ang pag-ibig ay dapat nagsisilbing katuwang sa paglago, ngunit sa kamay ng isang bihasang manipulator, ang iyong bawat pagsisikap ay magiging parang pagtakbo sa isang treadmill na walang katapusan. Pagod ka na, ngunit ang layunin ay sadyang inilalayo upang manatili kang bilanggo ng kanyang pag-apruba. Sa madilim na laro ng emosyonal na kontrol, ang moving the goalposts ay ang sining ng pagpapanatili sa iyo sa ilalim ng kanyang talampakan. Kapag sa wakas ay nagawa mo na ang lahat ng kanyang hiningi, bigla niyang babaguhin ang pamantayan. Ang layunin niya ay hindi ang maging masaya sa iyong pagbabago, kundi ang siguruhing hinding-hindi ka magiging sapat. Sa ganitong paraan, palagi kang nasa posisyon ng paghahabol habang siya naman ang nananatiling hukom ng iyong halaga. Dudugtungan niya ito ng triangulation kung saan gagamit siya ng ibang tao bilang competition upang pasabugin ang iyong insecurity. Sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang ex o pagpuri sa isang katrabaho, gumagawa siya ng isang mental na paligsahan. Gusto niyang isipin mong marami siyang options para lagi kang matakot na mawala siya. Ang takot na ito ang magbubulag sa iyo sa katotohanang ikaw ang ginagamit at hindi ang pinapahalagahan. At sa huli, gagamitin niya ang gaslighting, the mind breaker, upang tuluyan mong isuko ang iyong katinuan. Ito ang pinakamalupit na taktika dahil hindi lang ang relasyon ang sinisira nito, kundi ang tiwala